Kailangan talaga may palakpak ha. Magandang umaga po sa ating lahat. Are we blessed? O dapat pagka-blessed, nakikita sa mga mukha ninyo, nakangiti. Walang sisimangot. Dahil walang anak ng Diyos na nakasimangot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumimangot. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Dahil itong umagang ito ay pinagpala mo, Lord God. Salamat doon sa blessings na binigay mo para sa araw na ito, para sa aming lahat, Lord God. At mapalitan po ito, Panginoon, ng glory, Lord God, ng para lamang sa iyo. Yun ang ibalik po namin sa umagang ito, araw-araw sa buhay po namin, na nakikita namin yung pagpapala mo, kaya ikaw lang po, Panginoon, ang mag-glorify. Salamat po, Lord God, sa lahat ng naririto ngayon. At kahit po sa mga wala rito, Lord, ikaw po, Panginoon, ang mag-convict sa kanilang spirit kung gaano kahalaga ang araw ng Sunday. Sunday is for you, Lord God. Kaya salamat po na maraming. In Jesus' name, amen. Naalala niyo po ba yung story na kung saan kinuha ni Jesus yung limang tinapay at 2 isda doon sa bata? So kung nagbabasa kayo ng Bible, familiar po sa inyo yung istorya na ito. So, yung 5 tinapay at yung 2 isda ay nagmultiply po ito at napakain ng more than 500 people. Kasi nung time na yon, lalaki lang po ang binibilang. Hindi kasama yung mga babae at yung mga pamilya. Pero nagmultiply po yung 5 tinapay at hindi lang sapat-sapat ha, nag-overflow po yung pagkain, yung 5 loaves and 2 fish ay nagmultiply po ito. Nag-overflow po doon sa ginawa ng Panginoon. So ibig sabihin, nabusog po sila. Kasi alam nyo, pag merong blessing ang Panginoon, nabubusog po tayo. Amen? Kaya tayo lahat ay nagpapasalamat kapag tayo ay binless ng Lord. Pero hindi ako naniniwala na ang Panginoon ay walang pagpapala na binibigay po sa atin. Lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Dahil sa umpisa pa lang, sinabi niya, di ba, God bless you. Sinabi niya yun sa Genesis pa lang. Pinagpala ka na ng Panginoon, binless ka na ng Lord. At ang sabi ng Lord, be fruitful and multiply. Amen? So, may blessings po talaga, may multiplication, pagka po tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. At kung alam po natin yung salita po ng Diyos. So, sa tingin niyo po ba na kung wala yung 5 tinapay at 2 isda, ano ang gagawin ng Panginoong Yesus? May magagawa po kaya siya doon sa multitudes of people na alam niya na nagugutom? So, kung titingnan po natin at pag-aaralan po natin ang karakter ng Panginoon, wala pong difference kahit merong 5 tinapay at merong 2 isda o wala na 5 tinapay at 2 isda. Hindi po ito magkakaroon ng pagkakaiba. Meron pong same outcome, same result. Magkakaroon po ng same outcome na kahit na walang 5 tinapay na ibinigay doon sa Panginoong Yesus, yung kinuha ng Panginoong Yesus. So, pwedeng magamit ni Jesus, pwedeng pakiayos yung mic ko. Pwedeng magamit ng Panginoong Jesus ang kanyang power and faith to provide for the multitudes. At alam nyo ba, kahit dito, kasi hindi pa naman tayo multitudes, di ba? Kasi ang sabi, pagka daw multitudes is more than 5,000 above. Yun ang multitude. So wala pa tayong 5,000. So, kaya i-provide ng Lord, kung naniniwala kayo, kaya i-provide ng Lord ang pangangailangan ninyo. Kung makikinig lang kayo sa akin, ha? Pero kung matutulog kayo, hindi nyo malalaman ang provision ng Panginoon para po sa inyo. So, ang miracle for feeding the 5,000 is symbolic of God's provision and importance of trusting Him. Kaya nga, nag-provide ang Panginoon nag-miracle ang Lord para ipakita na siya ang nagpo-provide ng lahat sa atin. At dapat sa Panginoon lang tayo nagtitiwala. Dapat makita mo na ikaw, ang lahat ng pangangailangan mo ay pinoprovide ng Lord. Kaya lang kasi minsan, yung gusto mo, yung provision lang talaga ng Panginoon,
yung bang wala ka nang gagawin. Pero hindi po ganun ang sinasabi ng Bible. Kapag sinabi ng Bible na sinabi niya yung promises ng Panginoon sa atin, may kailangan meron tayong gagawin. Amen? Huwag agad kayong kumuha, mag-claim ng promises nang wala tayong gagawin. Katulad yung sinabi ng Lord na, and all the things that you need shall be added unto you. Pero bago mo i-claim, totoo po yun, pero bago mo i-claim yung promises ng Panginoon, kailangan gawin mo muna yung una na pinapagawa sa atin ng Lord. Kasi ang prayer po natin, Lord, ipoprovide mo ang lahat ng pangangailangan ko. Kaso, ano ginagawa mo? So, may gagawin tayo para ma-provide yung pangangailangan ng Panginoon. Ano ang sabi, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all the things. Hindi naman inuna yung and all the things, di ba? Ipoprovide lahat ng Lord sa atin. Tama po yun. Pero merong una. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, aayusin po talaga natin yung buhay natin at susunod tayo sa sinasabi ng Panginoon. So, importante po yun yung provision natin. Importante po yung God's provision at saka yung importance ng trusting Him. Amen? Magkakonek po yan. So, the amount we give, ang aking pong title is, ang message ko po is about generous giving. So, the amount we give matters far less than the spirit with which we give. So, alam nyo, ang halaga ng binibigay natin ay hindi ganong mahalaga yan. Kasi kailangan daw kung paano natin ito, yung spirit natin, kung paano natin ito binibigay. Kaya nga, di ba, kanina yung sabi doon sa ating pag nag-o-offering tayo, nasa Bible po yan, God loves a cheerful giver. Di ba? Yung masaya, hindi napipilitan. Kasi, ine-emphasize po ng Bible, yung sincere heart po natin, at yung good intentions po natin, kapag ka po tayo ay nagbibigay, kahit sabihin mong maliit lang ang binibigay po natin. Alam nyo kasi sa Panginoon, wala namang ako malaki binigay ko, tapos ikaw maliit. Kung ano yung laman ng puso po natin. Amen? Di ba yung babaeng balo, yung halaga ng binigay niya, napakaliit nun. Pero dahil sincere niyang binigay at iyon na lang ang laman ng bulsa niya, at after nun ay binigay niya, hindi niya alam kung ano na mangyayari sa kanya. Pero dahil masaya ang kanyang puso at maganda ang kanyang intensyon, ibinigay niya yung huling pera niya. Amen? Kasi tayo, minsan nagbibigay tayo, hindi masaya ang puso po natin. Kaya lagi sinasabi ni Pastor dito, tinuturo sa atin, na kung kayo ay magbibigay, huwag napipilitan. Dahil kung napipilitan lang kayo, huwag kayong magbigay. Dahil hindi gusto ng Panginoon na napipilitan ka lang. God loves a cheerful giver. Buong puso at tapat sa inyong kalooban, yung sincere, yung pure, yung intention natin kapag tayo ay nagbibigay. So, nakita po natin na kung nagbabasa kayo ng Bible, yung batang lalaki, nag-increase yung binigay niya na tinapay at isda. Di ba? Nagkaroon po ito ng increase. Ganun din po yung principle kapag ka po tayo ay nagbibigay at pinag-uusapan po natin yung generosity sa church. Alam nyo, ang Panginoon nag-i-increase po yan. Increase and multiplication. Wala akong narinig sa Bible na at nabawasan sila. At, di ba? Walang ganon. Walang division, walang multiplication. God multiplies our giving when we offer it in surrender and faith. Amen? Kapag sinurrender po talaga natin sa Panginoon, alam nyo lahat ng binibigay natin, dapat siya, pinapagana po natin yung faith natin. Sinosurrender natin. Kasi alam nyo, wala naman tayong pag-aari dito. Sino po ba rito ang pinanganak na meron ka ng titulo ng bahay at lupa? Di ba? Sino dito yung nanganak na yung anak mo ay meron ng 1 milyon sa kanyang palad? Lahat tayo, wala. Hubad nga tayo nung dumating tayo dito sa lupang ito di ba? Nung pinanganak ka,
hubad ka, wala ka pang damit, hindi ka pa nabibihisan. Amen? Kaya wala tayong pag-aari sa mundong po ito. Nung si Paul po, doon sa 2 Corinthians, nag-start po si Paul ng conversation about generosity. Kasi si Paul, ano niya yan no? Forte niya yan yung pagbibigay, pagtuturo ng generous giving, forte po yan ni Paul. At doon po sa 2 Corinthians chapter 9, hindi po nag-start si Paul kung ano yung need ng Panginoon. Ang nag-start po siya by the grace of God. Kasi ang ine-emphasize po dito ni Paul, kung paano tayo nagbibigay. Kaya doon nga natin mababasa yung cheerful giver. So, hindi po nagkulang ang Panginoon sa pera. Hindi po siya kahit kailanman na nangailangan ng pera. Pero, alam nyo, kailangan ng Diyos gumamit ng tao para maprovide ang pangangailangan ng kingdom of God here on earth. Amen? Ginagamit lang tayo ng Diyos. Instruments lang tayo ng Panginoon. Steward tayo ng Diyos pagdating sa ating mga possessions. Amen? Kaya ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 9, verses 10 to 11, ang sabi po rito, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing. So, pag ikaw raw ay nag-supply ng seed, di po ba, to the sower and bread for the food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. So pinag-uusapan po rito makatwiran pala. Nasa katwiran ng Diyos ang ating pagbibigay. You will be enriched in every way, to be generous in every way so that you can be generous on every occasion. And through as your generosity will resort in thanksgiving to God. So makikita po natin paulit-ulit po na binabanggit yung generosity sa text po ni Paul. So ito po ba ay nagkakahulugan na God will increase us financially? Totoo po yun. It's include in the word every. Kaya po merong in every way. Yan po, nilagyan natin ng highlights. Kanina may underline yan, ngayon nawala. So, it's a promise ng Panginoon. Kaya ang sabi sa Proverbs chapter 3, verses 9 to 10, ang sabi po rito, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will be overflow with new wine. Sa ibang translation po, yung overflow ay bursting. Ang ibig sabihin po ay sumasabog. Hindi lang nag-overflow. Sumasabog na provision ng Panginoon. Hindi ka mauubusan. Ang sabi ng Bible, honor the Lord with your possessions. Kung ano yung nasa atin, i-honor natin ang Panginoon. And with the first fruits of all your increase. Ibig sabihin, lahat. Amen? Sa ating possessions, ino-honor dapat natin ang Panginoon. Inuuna natin ang Panginoon. Kasi, ito yung promise niya. So, sa verse 10. So, your barns will be filled with plenty. Hindi ka mauubusan. Amen? And your vats will overflow. Mag-o-overflow. Sasabog ka. Amen? Yayaman ka. Sa ibang salita. Hindi yung sasabog lang. Yayaman ka. Kasi baka akalain nyo sabog dahil di ba? Ang blessings. Yung lalagyan mo, sisikip yan. Kaya magdadagdag ka ng maraming lalagyan para mag-overflow ang blessings ng Panginoon. So, in every, yung word na every is a big, ibig sabihin, ito ay malaki at very expensive word. Yan po yung every na binabanggit po dito ni Paul. So, ang Panginoon ay nagmumultiply ng kanyang biyaya sa buhay po natin. Kaya di ba lagi nyo sinasabi,
kumusta ka na? Eto, nabubuhay dahil sa biyaya ng Panginoon. Nag-o-overflow nga yung biyaya ng Diyos eh. Tapos, meron pang sinabi ang Panginoon sa Psalms na ang psalmist, the Lord is my shepherd. Di ba? Ang Panginoon ang mabuting pastol. Hindi ako magkukulang. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Ibig sabihin, kahit saang area ng buhay mo, hindi magkukulang ang Panginoon. Amen? Sa finances, sa emotional, sa iba mga emotion, hindi nagkulang ang Panginoon sa iyo. Yung iba sa love life. Alam mo, kayang punuin ng Lord ang puso mo ng pag-ibig. Huwag kang mag-alala. May katapat ka din. Ayaw mo lang tumingin doon sa katapat mo dahil ang tinitingnan mo, gwapo. Amen? Hindi naman gwapo ang kalooban ng Lord sa iyo. Pero sa Panginoon, gwapo siya. Amen? Kaya yung mga babaeng yung mapili, di ba? Yung pili ng pili, di ba kasabihan ng mga matatanda, pili ka ng pili, sa bungi ka rin napunta. Di maganda yung pinili ng Lord sa iyo kahit bungi, di ba? Pagpapalain ng Lord. Amen po ba? So, the image of sowing ay nagbibigay po ng liwanag sa atin. Kapag ikaw ay laging tanim ng tanim, magbibigay yan ng liwanag sa buhay mo. Alam nyo, kami ni Pastor, ever since nung nakakilala po kami, day one, nung nakakilala po kami sa Panginoon. Kasi alam nyo, ang natutunan ko po talaga una sa Bible is about tithing. Yung po talaga ang natutunan ko. At since no nag-start akong mag-tithe, hanggang ngayon, hindi po yan napuputol. At lagi kong naalala, kapag misa, syempre, pag bago ka, medyo mabigat sa'yo. Pero pag naalala ko, yung sinabi ng Bible na ninanakawan mo ang Panginoon. Di ba? Sa paanong paraan natin ninanakawan ng Lord? Sa inyong mga ikapu. At doon po, ayokong magnakaw sa Panginoon. Dahil pag nagnakaw ako sa Lord, wala akong blessings na marireceive. Amen? At in Philippians chapter 4 verse 19, ang sabi po rito, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So, si Lord ang magsusupply ng lahat ng pangangailangan natin according to the riches of His glory. Kaya alam nyo, ang supplier po natin ng blessings ay ang Panginoon. Hindi ang mga employer nyo. Hindi yan ang nagsusupply ng blessings. Ginagamit lang yan ng Lord para sa inyo. Pero hindi yan ang supplier ng blessings mo. Hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo, hindi lalo ang mga anak mo ang magsusupply ng blessings sa atin. Ang supplier ng blessings natin ay ang Panginoon. Ang sabi ng Bible, for His riches of His glory. Kasi ang gusto ng Panginoon, nag-glorify ang pangalan niya. So, pag ako naghihirap, sa tingin nyo, nag-glorify ang Panginoon? Pag ako laging wala, sa tingin nyo, nag-glorify ang Diyos? Di tingnan ninyo ang buhay nyo, hindi lang sa akin yan, sa ating lahat. Amen? Bakit ako naghihirap, Lord? Alamin mo kung bakit ka naghihirap. At ang sagot na sa Bible. Tapos naiinggit ka doon sa mga yumayaman. Bakit, Lord, siya pinagpapala mo? Bakit ako hindi mo ako pinagpapala? Anak mo rin ako. Ano ba ginawa niya? Kaya ako, pag may nakikita ko, lalo na mga pastors na pinagpapala talaga ng Diyos, alam niyo kung ano ang tanong ko sa Panginoon? Lord, ano ginawa niya? Bakit mo siya pinagpala ng ganyang pagpapala? Alam nyo, inaalam ko talaga yun. Kasi tinanong ang Panginoon Tapos mapapalapit ka doon sa tao, tapos maririnig mo yung mga testimony niya. Grabe pala pinagdaanan nito. Na kahit anong hirap ng buhay, hindi siya sumuko. Kahit anong sakit na naranasan niya, patuloy pa rin siya naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya pala siya pinagpala ng Diyos. Hindi siya tumigil. Nag-obey siya sa Lord. Na kahit naghihirap siya, grabe ang support niya sa kingdom of God. So,
meron po akong ipapakita sa inyo. Kasi alam niyo po ba yung peach seed? Ang peaches ba yan? Peaches. Ano sa Tagalog ng peach? Yan. Ito po yung buto ng peach. Yan po yung buto ng, ano ba yung peach? Hindi siya peras di ba? Peaches marami. Tama ba yun? Hindi siya peach. Hindi siya, siya po ay buto ng peach. At kung titingnan ninyo, grabe ano kaya ang bunga nito, no? Kung titingnan mo lang yan, ang pangit. Baka hindi mo makain yung bunga kung titingin ka lang sa buto. Amen? So, alam nyo, yung buto ng peach ay parang utak ng daga. So, pag nalaman mo na ganyan ang utak ng daga, parang, grabe, makakain ko ba yan? Parang hindi mo makakain yan. Pero, yung buto na yan, grabe no, namunga yan ng napakagandang bunga. Yan, naging peach siya. Ang ganda, di ba? Sarap. Di ba? Hindi ba kayo nakakakita ng ganyan, peach? Sana hindi na lang yan example ko, no? Pero naging masarap na prutas. Money is like a seed. You plant that harvest in multiple fruits much better than itself. Yan po yan. Yung pera po natin ay parang binhi, isang binhi na itinatanim mo nang magbubunga ng masigit doon sa itinanim mo. Amen? Kaya nga ang sabi, pag nagtanim ka ng kakaunti, huwag kang mag-expect na marami kang aanihin. Kaya ang buhay po natin, wala tayong ginagawa, kundi magtanim ng magtanim ng magtanim. Amen? At yan lang din po ang ginawa namin. Tanim kami ng tanim. Dahil alam namin, kapag huminto kami sa pagtatanim, wala kaming aanihin sa ibang araw. Kaya nire-ready po natin yung ating seed. Lahat tayo ay merong hawak na buto. So, 4 fruits of generous giving. Number 1, giving produces greater contentment. Many have said that the secret of a happy life is not having all you want, but wanting what you have. So marami ang nagsasabi na ang lihim ng isang masayang buhay ay hindi ang pagkakaroon ng lahat ng gusto mo, kung hindi ang pag-asa sa kung ano ang meron ka. Kasi kahit naman lahat ng gusto mo meron ka, lahat mapasa iyo. Pero ano ang dulo nun? Amen. May pag-asa ka ba na makapasok ka sa kaharian ng Diyos? Ang sabi po ni Timothy, ang sabi po ni Paul kay Timothy, ang sabi po rito sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, ang sabi po rito, but godliness with contentment is great gain. So, dapat tayo ay namumuhay ng devoted sa Panginoon. Yung maging tapat ka sa Diyos. At yung maging kontento ka, ang pagiging kontento mo sa kung ano ang mayroon ka, yon ang nagdudulot ng pangmatagalan na kayamanan. So yung devotion natin sa Lord. Kaya umpisa pa lang ng day natin, tinuturuan na tayo ng Bible na mag-meditate, mag-devotion ka. Yung buhay mo, i-devote mo sa Panginoon. At kapag yan, binigay mo sa Lord, dinivote mo sa Panginoon ang buhay mo, mababago ka from glory to glory to glory. Amen po ba? So, the greatest gain is contentment. So, ang mahalaga po sa atin ay makontento tayo sa kung anuman ang mayroon tayo. Huwag kang malimitahan kasi mayroon tayong hawak na seed. Amen? Mayroon kang hawak na seed. At yan ay nagpo-produce ng great contentment sa buhay po natin. So number 2, giving increases your love for the kingdom of God. So ang pagbibigay po daw natin ay nag-i-increase ng ating pag-ibig sa kingdom of God. Kasi putting your treasure in a place actually makes you begin to love that place more. So example, bibigyan ko po kayo ng example. Kung kayo po ay tatamaan, huwag kayong magalit sa akin, magbago lang.
Mabago lang pananaw po natin. Amen? So, yung mga mahilig sa concert, di ba? Yung mga gustong manood ng concert. Yung iba mahilig pero walang pera eh. Kasi pag sinabi mong concert, grabe, hindi lang yan yung 100 pesos. Ang 100 pesos, RFN lang yon. Minsan nga, hindi pa maka-attend eh. Ba't di ka ma-attend ng RFN? Wala pong naglibre sa akin ng ticket eh. Pero kapag manonood ng concert, kahit walang maglibre, maglalabas ng pera. Totoo po ba yon? May mga nag-amen ah. So, bibili ka ng ticket sa concert, 5,000. Minsan yung 5,000, pinakamababa na yata yun eh. Tapos manonood ka doon sa kataas-taasan na ang makikita mo na lang ay anino. Diba? Sa sobrang taas, makikita mo na lang yung mga kumakanta doon, anino. Kung ako, magbabayad ako ng 5,000, anino lang makikita ko, hintay ko na lang sa Facebook, akin na lang yung 5,000 ko. Ang dami kong mabibili. Ang dami kong pagbibigyan ng 5,000. Di po ba? So, magbabayad ka 10,000, 30,000. Alam nyo, pag nasa concert ka, nagbayad ka ng 30,000 o more than 30,000, pag nandun ka na, mapapasayaw ka at mapapasigaw ka. Di ba? Kahit hindi mo kabisado yung kanta, kakanta ka. Kahit hindi mo kabisado yung steps, pipilitin mong sumayaw. Kahit parang kaliwa nga yung paa mo eh. Pipilitin mong magsayaw, tatalong ka, sisigaw ka. Amen? Bakit po? Kasi nagbigay ka ng thousands of pesos eh. Para doon sa concert. So, ang puso mo nandun. Amen? Kasi kung ano yung inalaanan mo ng pera mo, nandoon ang puso mo. So, saan mo nilalaan yung pera mo? Saan mo binibigay yung pera mo? Saan mo hinahanda ang pera mo? Amen? So, kapag nilagay mo sa sine ang pera mo, nandoon ang puso mo. Kaya nga pag nanonood ka ng sine, di ba? Grabe, nakafocus ka. Bawal magkwentuhan. Tapos, pag nakakaiyak, iiyak ka talaga. Grabe, no? Emote na emote ka. Tapos, pag nakakatawa ka, tatawa ka talaga. Pero bakit dito sa church walang nagsasayaw? Walang pumapalakpak pagka praise and worship. Kokonti lang. Ibig sabihin, yung mga pumapalakpak at sumasayaw, yun lang ba yung nagbigay? Kasi sabi, kung nasaan yung possessions mo, yung pera mo, nagbigay ka ng pera, nandun ang puso mo. So, pag ikaw nakaganyan ka lang, o kaya tinitingnan mo lang kung sino yung apat na kumakanta rito, ang pangit naman niya, no? Diba? Napiyok. Nasaan ang puso mo? Wala, nasa labas. Kasi hindi ka nag-invest sa kingdom of God. Hindi ka investor ng church na ito. Amen po ba? Kasi ang sabi ng Matthew 6:21, Jesus said, "Where your treasure is, your heart will be also." So, God is asking us to reflect on what we value most in life. So, think about it. Your treasure will determine where you focus. Nasaan po ang focus natin? Ano ang priorities mo and your heart's desire? Kasi ito yung magre-reveal sa atin kung ano ang mahalaga sa'yo. Ano ang priorities mo? Priority mo ba ang cell group? Ang mag-share ng gospel? Kasi kung hindi ito yung desire ng puso mo, i-reveal ito kung ano yung mahalaga sa iyo. Biro mo, no? Ako nga iniisip ko, marami nagbabakasyon. Amen? Okay lang yon, magbakasyon po kayo. Hindi ko naman sinasabing bawal. Pero alam nyo ba, sa bawat bakasyon natin, gumagastos ka ng thousands of pesos. Pag pumunta ka ng Japan, pumunta ka ng Korea, ay hindi, ano lang naman ako, tipid lang. Kasi nakakuha ako ng ticket eh. 5,000 lang, balikan na.
Pero pagdating mo sa Japan, di ba gagastos ka? Sabihin na natin, kung isang tao ka, gumastos ka ng 50,000. Pero ako iniisip ko, kung gagastos ako ng ganung kalaking halaga, napantayan ko ba yung pagbibigay ko sa Panginoon? Amen? Nagawa ko bang magbigay sa Lord? Hindi kailangan ng Diyos ang pera. Gusto kong sabihin sa inyo, walang shortage sa langit. Kaya nga niyang i-multiply eh. Limang tinapay at 2 isda, kaya niyang i-multiply. Pero tayo, hindi natin kayang i-multiply kung ano yung ginastos natin. Paghihirapan mo yan. Pagpapaguran mo yan. Pero pagdating sa kingdom of God, stingy ka. Di ba? Kuripot ka pagdating sa kingdom of God. So, ano ang malaga sa atin? Hindi ko po sinasabi sa inyong bawal magbakasyon na magbakasyon kayo, bakasyon all you can kayo, okay lang. Kaya lang, ang iniisip ko, kasi hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito. Ang iniisip ko, pag nagbakasyon ka, 5 days, 7 days, di ba? Tinatapat mo pa pag araw ng Sunday. Bakit? Kasi hindi importante sa'yo ang Lord's Day. Kasi wala yung treasure mo rito. Wala yung heart mo rito. Kasi ang treasure mo, nandoon sa Boracay, sa Japan. Kaya kahit Sunday, iko-compromise mo yan sa leader. Diba? Tapos habang nasa Boracay ka, syempre naka-bathing suit ka. Hindi ka naman pupunta sa Boracay nang hindi ka naka-bathing suit eh. Amen? Sana kung katulad mo ako, kahit na pagka ako nag-swimming, kasi hindi ako mahilig mag-swimming eh, naka-long sleeves. Kasi ayokong umitim. Diba? Ang mahal-mahal ng silka. Ano raw ang pambansang prutas? Alam niyo yung pambansang prutas? Silka, papaya. Grabe, ang hirap kuhanin ng atensyon ng mga tao dito. Tumawa naman kayo. So, ano ang priorities po natin? At kung ano yung desire ng puso po natin? Ito yung magre-reveal kung ano ang mahalaga po sa atin. Number 3, giving clarifies your purpose. Meron pong isang lalaki in his 50s. Ang sabi niya, in-spend na po niya yung first part ng buhay po niya sa pag-iipon. Ipon po siya ng ipon. Bumili siya ng mga properties para sa investments. At nung naging Christian po siya, sinabi niya na yung mga lahat ng investments ko ay para sa aking mga anak. Pero biglang nag-reflect sa kanya na hindi yun yung legacy na iiwanan niya sa mga anak niya. Kasi di ba, ang sabi naman na ang legacy, kung natutunan po natin, hindi yung ipapamana mo. Ang legacy, kung ano yung pinapakita natin. Ngayon pa lang may nakikita na sa atin. So, kung ang legacy mo, doon sa ipamamana, alam mo, pag nawala ka, hindi mo na alam kung ano gagawin ng mga anak mo dyan. Amen po ba? At doon niya na-realize na he felt empty. Parang kulang, maraming kulang. At nung nagbigay po siya, sacrificially giving, nabuksan po sa kanya at nagsimula siyang matuklasan na ang tunay na meaning ng purpose and legacy sa buhay po niya. Doon niya lang nakita, naging clear ang purpose niya. Marami ako ipamamana sa mga anak ko. Alam nyo kung ano yon? Kung bakit? Na marami ako ipamamana. Kasi marami akong tinanim. Marami akong tinanim sa kingdom of God. At kahit yung mga kaapu-apuhan ko, masasabi nila, the Lord is my shepherd, and I shall not lack. Alam nyo kung bakit? Dahil yung legacy na tinanim namin ni Pastor, na nakikita nila, na hindi kami tumigil ng pagtatanim sa kingdom of God. Ang mahirap pa nito, di ba, akala mo pera-pera lang ang usapan natin. Hindi nyo alam, pati yung time po natin. Dapat nagtatanim tayo ng oras para sa kingdom of God. Hindi natin sinasayang ang oras natin para gumawa ka lang ng kung ano-ano na walang kabuluhan. Amen? Alam nyo,
kung nakikita nyo po kami ni Pastor na wala kami rito sa church, kasi ngayon wala si Pastor hindi po ba? Hindi po siya namamasyal. Kasama niya po yung Dingdong Dantes ng Dulos. At saka si Daniel Padilla. Kasama po niya. At sila po ay nandun sa, mamaya may magtatanong na naman, sino si Dingdong Dantes ng Dulos? Kasi kanina, sino si Harold? Nung pinakita yung picture, ay oo nga, kamukha ni Dingdong Dantes. Tapos yung si Daniel Padilla. Doon sa Padilla Street nakatira. So, makikita po natin na yung ginagawa natin na walang kaugnayan sa kingdom of God, lahat po yan walang kabuluhan. Amen? Kaya po kami, kung nakikita nyo kami rito, kung wala kami rito, hindi po kami namamasyal. Kasi hindi po namin kino-compromise yung Sunday. Dahil Sunday is for the Lord. Natutuwa po ako kasi noong isang araw, meron po kaming kausap na kinikwento niya, sabi niya, alam mo, Pastora, nung minsan po kami na, kasi tuwing 8:30 po sila nag-church dito. Simula po nung 2 years ago, na 2 taon na sila dito sa church. Tapos, una yung tatay lang, tapos nakasama yung nanay, tapos yung mga anak, lahat. Ngayon, pati apo kasama na po rito. Kaya ang dami nila pag nag-church po sila. Tapos sabi niya, minsan po nag-outing kami kasi naka-schedule na po yung outing namin. May araw po ng Sunday. Tapos supposedly uuwi sila ng hapon. Pero sabi niya, maaga tayo umuwi dahil gusto namin mag-church sabi ng tatay, mag-church tayo ng Sunday, ng afternoon. So nakapag-church naman po sila. Pero nagsalita yung tatay niya na hindi na natin uulitin yung outing natin ng may Sunday. Kasi Sunday is for the Lord. Amen? Alam mo, na-amaze ako, grabe, sabi ko, na-touch ako doon sa kwento ng kanyang anak. At tapos, kapag pupunta sila dito sa church, yung tatay naghihintay doon sa isang kanto. Kasi iba-iba sila ng lugar. Iba-iba sila ng lugar ng bahay. Tapos yung tatay naghihintay. Dahil alam mo kung ano ang sabi niya, maghihintay ako dito dahil gusto ko sabay-sabay tayong mag-church. Di ba? Nakaka-touch. Hindi ba kayo na-touch? At eto pa, hindi sila nalilate. 8 o'clock pa lang narito na sila. At nauupuan nila yung paborito nilang upuan. Kasi wala pang tao ng 8 o'clock at sila yung nauuna rito. Isa sila sa mga nauuna rito. Amen? At hindi, ngayon, natutuwa ako kasi sabi na hindi namin ko-compromise yung oras, ayaw namin magpa-late. So, hindi ko po pinariringgan yung mga nalilate. Istorya po ito ng tunay na buhay. Amen? Hindi ko po, kasi di ba yung iba, ano oras po ang service natin ngayon? 10:30. Tingnan mo kung ano oras ka dumating. Yung iba naman, dumarating dito, di ba, ang tapos po ng service natin, 8:30 tayo to 10? Hindi, 8:30 to 10. Di ba? Darating ng 9:30. Akala ko, mag-church ng 10:30. Yung pala, ang service na aatinan niya is 8:30. So, may inabutan po siya 30 minutes. Amen? So, hindi po natin kino-compromise yung oras po natin. Dahil mahalaga po ito sa Panginoon. At kapag tayo naka-ready na maging generous giver po tayo sa Panginoon, alam nyo, makiklear ang purpose po ng buhay natin. So, giving clarifies our purpose. So, what is our purpose? Ang purpose po natin is to bring glory to our Heavenly Father. Ang sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. At gusto ko po sabihin sa inyo na huwag nyo namang literal na yung itatranslate nyo yun na pagka kumakain lang kayo at saka umiinom. Ang lahat ng ginagawa po natin ay pagbibigay ng glory sa Lord. Kaya tingnan mo, kapag ikaw ba ay hindi uma-attend ng cell group o hindi ka uma-attend ng church, nagbibigay ka ba ng glory sa Panginoon? Hindi ka nagbabasa ng Bible, nagbibigay ka ba ng glory sa Diyos? Hindi ka nagbibigay ng time mo.
Kaya nga si Pastor, lagi sinasabi sa atin, kung pwede i-tithes natin yung oras natin. Kasi may nagsasabi, binigay ko na po ang lahat sa Lord. Ha? Araw-araw po nasa church ako. Ha? Eh yung 2 oras, kung ita-tithes mo, hindi mo kayang ibigay eh. Kaya kailangan maging generous ka sa pagbibigay kahit sa oras mo para maklear ang purpose po natin. Second, ang purpose po natin ay worshiping God. Nagbibigay tayo ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Kaya alam nyo, sa church, inuuna po talaga ang praise and worship. Kasi tayo yung nagbibigay sa Panginoon. At ang gusto ng Lord na naka-ready tayo every time na pupunta tayo sa church. Hindi ka lang observant. Kung hindi talagang sasamba ka sa Panginoon in spirit and in truth. And God loves the worshiper. Mahal ng Panginoon ang nagwo-worship sa Kanya in spirit and in truth. Kasi yung spirit mo at ang spirit ng Lord, sila yung nagpo-connect. Amen? Kaya sa pag-worship natin, meron tayong emotion. Kasi nagbibigay tayo sa Lord. Kaya kapag ka masaya, dapat lumalabas po sa atin yun. Yung saya. Hindi ka nagagalit, hindi ka naiinis. Hindi mo pinapakialaman yung katabi mo. Kasi nakafocus ka sa Panginoon. Nagwo-worship ka. At sa pagwo-worship po natin, nakakapagbigay tayo ng glory sa Lord. And next, living our lives as an offering to Him. Binibigay mo yung buhay mo. Kung ang Panginoon sinacrifice niya yung buhay niya, hindi naman ibig sabihin na mamamatay ka pa doon sa cross. Pero huwag mong kakalimutan yung ginawa ng Panginoon doon sa cross. Amen? Ang sabi ng Bible, offer your body as a pleasing sacrifice. So yung katawan mo, iingatan mo yan. At ginagamit mo lang yung katawan mo for the glory of God. Hindi ka nalalabas ng bahay na naka-short shorts. Hindi ka na lalabas ng bahay na naka-midrib. Kasi alam niyo yung midrib, yung mga kabataan hindi na alam yung midrib di ba? Kasi ang alam na nila ngayon, yung tawag doon? Yung crop top. Yung top, kinrap. Ganun ang alam ng mga kabataan. Kaya, pag kami nagsabi, may tumitingin sa kanya, pagkapangit at tumingin sa kanya, kasi nakita yung tiyan niya, nakita yung legs niya, pagkapangit, manyak. Pero pag pogi, crush ako. Pero bakit mo pinapakita yung katawan mo? Nakakapagbigay ba ng glory yan sa Panginoon? And next is sharing the gospel with those around us. Kaya nagbibigay tayo. Kaya tayo dapat maging generous giver. Kasi nag-share, yung purpose natin, malalaman po natin. At kapag nalaman mo ang purpose mo, hindi pwedeng hindi ka mag-share ng gospel sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. Amen? Napaka-importante po niyan. And we need to have a genuine relationship with God because our legacy begins with our hearts and in our relationship to God. Yan po yung legacy na dapat nakikita sa atin ng mga next generation. Kasi pine-prepare na po natin yung mga next generation. At alam nyo, kaya tayo nagpe-prepare sa next generation dahil gusto natin na may mga tumayong godly servant of God na tumayong mayor. Godly mayor, di ba? Sa mga barangay, hindi corrupt. Kaya pine-prepare po natin yung next generation dahil para makita po ng mga next generation, yung future, na maganda ang plano ng Panginoon sa atin. Pero ang nagpaplano kasi sa atin, alam nyo, yung mga corrupt na politicians. So, kapag tayo pinipare natin yung mga next generation at nakita sa atin, nung una kasi, yung anak ko, nung
siya ay bata pa siya, mga 18 years old, ganyan. Gusto ko tumakbo siyang SK, yung Sangguniang Kabataan. Kaya lang nagdalawang isip ako. Kasi kung tatakbong SK to, baka mamaya SK pa lang, makorap na. Ganun po ang nasa isip ko. Na pagka pumasok ka sa politics, makokorap ka. Pero pag di-ready natin ang next generation, mawawala po ang corruption sa atin. Amen? Ipe-prepare po natin sila. At yun ang dapat na legacy na ginagawa po natin para sa next generation. Ipe-prepare po natin sila for the kingdom of God. Number 4, giving produces a more loving heart. In 2 Corinthians chapter 9 says, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. In verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Lagi po natin itong binabanggit. Kasi giving produces a more loving heart. So, ang passage po rito ay nag-emphasize doon sa connection between generosity and a loving heart. At kung paano yung giving po natin ay nagtatransform sa perspective na ang love po natin ay nag-i-increase. Hindi lang yung love mo sa Diyos. Kasi alam ko naman po, mahal mo ang Panginoon. Pero kapag mahal mo ang Panginoon, mag-i-increase yan. Hindi ka manghihinayang magbigay, at lalo yan, matatransform ka na matututo kang magmahal sa Panginoon. Matututo kang magmahal sa kapwa mo. Amen? Hindi yung lahat kinagagalitan mo. Hindi yung lahat meron ka sinasabi. Yung ba parang wala ka nang nakikitang maganda, di ba sa cell group, lagi sinasabi, pastora, tigas po ng ulo niyan eh. O sige, kakasabi mo matigas ang ulo, titigas talaga ulo niyan. Tapos minsan sabi, pastora, sawang-sawa na po ako dyan eh. Kasi ang tigas po ng ulo eh. Alam mo, pasalamat ka, pinagtiyagaan din kita. Sabi ko dun sa disciple ko. Kasi dati ang tigas din ang ulo mo. Pero sana nakita mo yung katyagaan na ginawa ko. Kasi alam nyo, nakita ko yung katyagaan na ginawa ng nag-disciple sa akin. Kasi nung nakakilala ako sa Panginoon, hindi naman ako perfect eh. Hindi naman ako instant na nabago. At hanggang ngayon, may binabago pa po ang Panginoon sa akin. At kaya, sasabihin ko, Lord, gusto kong magbigay para sa kingdom of God. Kasi gusto kong mag-increase yung love ko. Kasi kung nasaan yung possessions ko, nandun yung aking heart eh, di ba? Alam niyo po ba yung heart ng Panginoon? Kung nasaan? Nasa tao. Yung heart ng Panginoon ay nasa multitudes. Yung heart ng Panginoon ay nasa ating lahat. Amen? Ganyan niya tayo kamahal. At yung 2 Corinthians, ang highlight po rito is about giving. Especially yung cheerful giving, di ba? Yun po yung highlight dito, yung cheerful giver. Alam nyo, kapag tayo ay cheerfully na nagbibigay talaga, nag-i-increase yung love natin. Yung nagkakaroon tayo ng gratitude at nagkakaroon tayo ng closer relationship sa Lord. At alam mo, kapag ikaw ay malapit ka sa Panginoon, ang sasabihin sa iyo ng Lord, mag-disciple ka. Mag-share ka ng gospel. Magbigay ka. Yun ang sasabihin sa iyo ng Lord kapag malapit ka sa Panginoon. At saka alam nyo, yung kuripot, nagsisink yan sa kanyang puso. At nagbibreed po yan ng isolation. Ang bunga po niyan, alam nyo kung ano, yung paghihiwalay. Kapag ikaw ay stingy, kapag ikaw ay kuripot, biro mo yung time mo na lang, diba? Sabi nga, diba, pagka tayo ay leader, may time ka. Anytime, natawagin ka. Pero wag naman po yung gabing-gabi lang, biro mo tatawag kami. Sabi, tumawag po sa amin gabing-gabi, Pastor, sabi niya, pwede po ba kayo makausap? O sige, ano yun? Sabi niya, kasi po nawawala yung pusa po namin. Nawawala, aso pala.
Nawawala po yung aso namin. Diyos ko, 4:00 ng madaling araw, tatawag ka lang dahil nawawala yung aso. Ay, Pastor, ang sakit po ng tiyan ko. Ilang beses na po ako pumapasok sa CR. Ano ba kinain mo? Di ba? Pero minsan may tumawag po sa amin, Pastor, pwede po ba kayong pumunta rito? Sabi niya gano'n. Kasi yung asawa ko po nagwawala. Diyos ko, alam mo, pray ako ng pray kasi pumunta si Pastor. Di ba pag nagwawala ang asawa, meron daw kutsilyong hawak. Sabi ko, grabe naman to, baka mamaya si Pastor yung masaksak eh. Di ba? Pero dahil generous, nalagay sa puso niya yung pagmamahal sa kapwa, na makatulong siya. Amen po ba? Giving opens you up. Ang pagbibigay ay nagbubukas ito sa atin. And an open heart is a much happier heart. No? Kapag ikaw ay giver, grabe, ikaw ang pinakamasayang tao sa mundo. Amen? Kapag ikaw, di ba, pagka tayo nakatulong sa kapwa natin, kapag naglabas ka ng pera, nabigyan mo yung mahirap, ay, ang saya. Alam mo, minsan, dati, pagka nagbibigay si pastor doon sa yung bang mga security guard, ganyan, tapos nagtitip sa waiter, ganyan. Pag nagbibigay siya ng 100, sabi ko, 20 lang. Nangihinayang ako eh. Kasi, sabi ko, ang hirap kitain ng pera, tapos bibigay ka 100 doon sa security guard. Pero tinuruan ako ng Panginoon, huwag kang stingy. Kaya nga kita binebless eh, para meron kang pambigay. Alam nyo kaya tayo binebless ng Lord? Para meron tayong pambigay. Meron tayong tinatanggap sa kanan, dapat sa kaliwa, nagbibigay po tayo. Open lagi ang ating kamay para tumulong po tayo. Alam nyo, nung natutunan ko po yun, minsan nagulat si pastor binigay ko 500. Alam mo, yung waiter, sabi ng waiter, tuwan-tuwa siya. Tapos, magbigay ka ng 200, sasaluduhan ka pa. Grabe, first time ko sinaluduhan dahil sa 200 pesos. Tapos, sasabihin sa'yo nung mga binigyan mo? Sasabihin sa'yo, i-bless ka ng Lord. God bless you po. Di ba? Nakakapagpasaya ng puso kapag tayo ay nagbibigay. Kasi, kahit yung mga hindi marunong mag-bless, bine-bless ka. Sasabihin sa'yo, God bless you po, salamat po. Amen? At ikaw, nakikita mo na si Lord, hindi talaga nauubos ang pagpapala ng Panginoon. Kung nagbabasa po kayo ng Bible, meron pong isang story sa Bible, yung story of the rich young man. Hindi ko na po babasahin, pero ganito po yung situation noon. Pumunta po siya kay Jesus at tinanong niya si Jesus kung ano ang gagawin niya para siya ay magmana ng buhay na walang hanggan. So, alam niya po yung commandment ng Diyos. Alam niya po. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, isa lang ang kulang. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo sa mahihirap, and you will have treasure in heaven. At hindi po doon natapos yun and you will have treasure in heaven. Ang sabi ng Panginoon, and come, follow me. Pagkatapos mong ibenta, ipamigay mo sa mga mahihirap, pumunta ka sa akin at sumunod ka. Yun ang sabi ng Panginoon. Ano ang naging reaction, naging attitude po ng rich young man? Dahil sa sobrang yaman niya, sa sinabi ni Jesus, nanlumo po siya. Malungkot siya na umalis dahil napakayaman niya. Kasi ang generosity, hindi po yan kasi, marami po sa atin, yung generosity is something God wants from us. But according to Paul, it is something He wants for us. So iba po yung God wants from us. Isang bagay na nais ng Diyos mula sa atin. Alam niyo, ang generosity ay gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Lahat tayo, gusto ng Diyos maging generous giver ka. Gusto ng Diyos na maging sagana ka. At magiging sagana ka lang when you are generous.
Yan po yung magiging way ng kasaganaan po natin kapag tayo ay generous. So kapag ikaw ay generous, magkakaroon ka ng contentment. At magkakaroon ka ng increase sa love mo for the kingdom of God. Kasi alam nyo ako, sabi ko nga, itong church na to, mahal na mahal ko. Alam nyo kung bakit? Nandito po yung aking treasure. At kung nasaan yung treasure ko, nandun po yung puso ko. Kaya ayoko may nagsasalita ng hindi maganda sa church. Offended po talaga ako. Sabi ko nga, kahapon may kausap po ako. Ang sabi ko dun sa kausap ko, alam mo, pagsalitaan mo na kami ng hindi maganda, kami ni Pastor, magsabi ka na ng hindi maganda sa amin. Kaya namin yan. Siraan mo kami, kaya namin yan. Kahit sino ang manira, mambash sa amin, kaya namin ni Pastor yan. Pero pag ang church ang siniraan mo, hindi ko kaya yan. Kaya sabi ko sa Lord, ano ang gagawin ko? Anong dapat kong gawin, Lord? Dahil hindi ko kaya na sinisiraan ng church. Sabi ko, bakit ko nasabi yun? Bakit galit ako doon sa mga naninira sa church? Kasi alam niyo kung bakit? Nandito yung puso ko eh. Di ba, lagi naman sinasabi sa inyo ni Pastor, lagi niyo naririnig sa amin, kung ano ang meron kami, hindi para sa amin yan. Para yan sa kingdom of God. Ang pera namin para sa kingdom of God. Kaya kami binigyan ng Lord ng sasakyan for the kingdom of God. Kasi may ministry na pinupuntahan. Ang kotse, hindi dapat pumupunta yan sa kung saan-saan. Ang sasakyan, dapat pumupunta yan. Diba? Sa kingdom of God. Kung saan may pinapagawa ang Panginoon sa atin. Ang bahay mo, hindi ka lang binigyan ng Diyos ng bahay para meron kang tulugan. Ang bahay mo para magamit sa kingdom of God. Amen? Kaya dapat ginawa po natin yun dati, yung every house na merong cell group dapat pinapapasok po natin ang salita po ng Diyos sa bawat bahay natin. Kasi ang bahay natin hindi para sa atin yan. Para yan sa kingdom of God. May narinig nga ako sabi niya, alam mo, Pastor, nung pinagamit ko yung aking bahay sa Panginoon, naging 2 ang bahay ko. At nung pinagamit ko yung sasakyan ko para sa kingdom of God, naging 2 ang sasakyan ko. At yung sasakyan niya, hindi lang naging 2, nag-multiply. Kasi nagagamit sa kingdom of God. Alam mo, yung pera ko, sabi niya, dati konti lang ang pera ko Pero ngayon, ang dami kong pera. Kasi nagagamit yung pera ko for the kingdom of God. Alam mo, ngayon yung oras ko, dati wala akong oras Sige po, pwede natin palakpakan ng Panginoon. Dati wala akong oras, lagi akong busy Pero nung sinubukan ko na magpagamit ako sa Panginoon, nagbigay ako ng oras para sa kingdom of God, ngayon malayang-malaya ako sa oras ko. Amen? Yung negosyo ko, binigay ko sa Panginoon for the kingdom of God. Kaya hindi ako nagmi-miss ng aking tithes. Kasi nandun ang aking treasure. Naririto sa church ang aking treasure. Amen? Kaya alam nyo, mahal na mahal ko po itong church natin. At kapag nagmahal ka sa church, alam mo, nakakasiguro ka na nagmamahal ka sa tao. Amen po? At nag-i-increase yung pag-ibig po natin sa Panginoon. So, magkakaroon ka ng contentment. Mai-increase yung love mo sa kingdom of God. Maka-clarify yung purpose. Kaya kung hindi pa clarify yung purpose nyo through giving generously, maka-clarify po yung purpose natin. At lahat yan, it's because of our generous giving. So makakatulad tayo ng batang lalaki na nagbigay ng 5 loaves and 2 fish. Alam nyo, yung batang lalaki, hindi naman siya nawalan Lalo siyang nagkaroon. Alam nyo, naniniwala ako na yung 5 loaves na binigay niya at yung 2 fish, nung minultiply ng Panginoon yan, di ba ang sabi ng Bible, nagkaroon pa ng 12 baskets na full. Di ba? Na punong-puno, yung 12 baskets na yon. At nakakasiguro ako na yung batang yon may uwing basket sa kanilang bahay at naglalakad siya na masaya. Kasi sabi niya, nakita ko yung miracle. Nakita ko ano yung binigay ko, in-increase ng Lord, binultiply ng Panginoon. At kung titingnan po natin,
Di ba? Meron po akong picture dyan. Di ba, nakita nyo yung picture na yan? Ganyan lang, maliit lang yun, eh, di ba? Kasi buhat lang sa isang maliit na basket, eh. Nagduda pa nga sila kung magkakasya yun, eh. Hindi magkakasya sa multitudes yan. Pero nung nanalangin ang Panginoon, through His faith and power, naging ganyan kalaki ang tinapay. Amen? Wala lang po ako nakikita picture ng isda, eh. Baka balyena na yon. Ganun ang kalaki, yung minultiply. O banye-banyerang isda po yung minultiply ng Panginoon. So, at alam nyo, na-convince po ako dito sa text na to, na yung batang lalaki ay hindi na naubusan. Amen? Kasi yung treasure niya, ibinigay niya sa Panginoon. Yung treasure niya, ibinigay niya sa kingdom of God. At alam ko, naniniwala ako na naging cell leader tong lalaking ito. Kasi nag-increase yung love niya sa people. Amen? So, alam nyo, gusto ko umuwi tayo na gano'n. Na kapag nagpunta ka sa church, nagbigay ka sa church, di ba? Na mayroong pagmamahal sa puso mo, hindi napipilitan, masaya ka. Pag uwi mo, tuwan-tuwa ka, naglalakad ka, na punong-puno. Yung lalagyan mo, punong-puno yung bag mo ng pagpapala ng Panginoon. Kaya, kapag ka tayo bless, ako nakikita ko itong lalaking to, nung umuwi ng bahay nila, grabe, tuwan-tuwa siya. Kasi walang pagkain sa kanila eh. Yung dapat na ipapakain niya, doon sa pamilya niya, yung 5 tinapay at 2 isda, ibinigay pa niya. Pero, nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon dahil hindi siya napilitan nung ibinigay yung 5. Wala nang ibang naglabas eh. Di ba? Yung iba siguro may biskwit doon sa bulsa, pero walang naglabas. Ang naglabas lang yung batang lalaki. At kung ano yung meron tayo, imumultiply po yan ng Panginoon. Kaya kung ano man po, yung kinakatakot po natin, o inaalala po natin sa mga bagay na kailangan mong isuko, nagtatakot ka na mawalan. Alam mo, yung pera mo, isuko mo sa Lord dyan. Naniniwala ako na hindi ka mawawalan. At pag nagbigay po tayo, dapat nag-glorify ang Panginoon sa buhay po natin. Kasi yung giving po natin is an act of obedience to God. Kapag po tayo ay nagbibigay, sumusunod po tayo sa Panginoon. Kaya alam nyo, naalala ko nung ako nagbibigay ako sa Lord, hindi ako nagpalya sa aking tithes. Kasi nabasa ko sa Bible, ninanakawan mo ang Panginoon. Saan, Lord? Saan ako nagnakaw? Diba? Sa iyong tithes and offering. So ayokong masabing magnanakaw ako. Kaya nagbibigay po ako. At in our obedience, si Lord, bine-bless niya yung mga generous giver. Hindi dahil kailangan ng Diyos ng pera. Hindi niya kailangan ng anumang bagay. Pero gustong i-share ng Lord yung kanyang goodness at yung pagmamahal niya po sa atin. Amen? Kaya ako, pag nagbibigay ako, nararamdaman ko yung love ng Diyos, yung generosity ng Panginoon sa akin. Hindi naman natin matatalo ang Diyos sa bigayan. Amen? Hindi natin matatalo. At kapag naghuhulog tayo ng offering, nagbibigay tayo ng time sa kingdom of God, tuwan-tuwa ang Panginoon, nag-glorify siya. Kasi pag nag-glorify ang Panginoon, sigurado, ibe-bless niya tayo. Amen? At alam niyo, gusto ko sabihin sa inyo, ang Panginoon is a God of multiplication. Amen? Kaya niyang i-multiply kung ano man yung hawak mo. Kung ano man ang meron ka, kaya niyang i-multiply yan. Naalala ko minsan pagka nagpapalit po ako ng bag. Alam niyo, pag nagpapalit ako ng bag, sinisiguro ko na empty yung bag ko. Walang laman. Kasi gusto mo itago, i-keep. Pero minsan pagka may kailangan ako, sabi ko, Lord, kailangan ko ng pera, ganyan-ganyan, meron kaming babayaran,
Ganon. Siyempre, nagpe-pray din tayo. Isa pagkuha ko ng bag, sabi ko, Lord, ba't may pera to? Di ba, bisa nagugulat tayo. Hindi naman magician ng Panginoon. Pero alam ko, kung ano yung binigay niya sa akin, kaya niyang i-multiply. Amen? Kaya kung ano man yung nasa akin ngayon, bumili man ako ng anumang gamit o sinisiguro ko yung pinabili ko ay pinag-tithes ko. Pumunta man ako sa ibang lugar, sinisiguro ko na yung ginastos ko doon ay ibinigay ko sa Kingdom of God. Nagbigay ako sa Kingdom of God. At alam nyo, hindi natin matatalo ang Panginoon. Hindi natin matatalo ang Diyos sa bigayan. Amen po ba? Pwede po ba tumayo tayo? Alam nyo, ngayong umagang ito, gustong i-express ng Lord ang kanyang goodness, ang kanyang love sa ating lahat. Kung pwede po, itaas natin yung kamay natin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Lord, maraming salamat po sa mga anak mo na naririto ngayon. Ikaw ang nagmay-ari sa kanila, Lord. At sa buhay po namin na ito, wala kaming pag-aari. Ang lahat ng nasa amin ay galing sa iyo, Lord God. At wala kaming pwedeng ipagmalaki sa iyo. Lord, kung anumang bagay na hindi namin kayang isuko, itong oras na ito, Lord, mag-speak ka sa bawat isa sa amin. Huwag kaming matakot, Panginoon, sa pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay ng aming tithes and offering, Lord. Huwag kaming matakot. Huwag kaming matakot na mawalan dahil hindi mangyayari po sa amin niya kapag kami ay nagbibigay ng masaya at tapat sa aming puso, Lord God. Alam namin na hindi kami mawawalan. Dahil lagi namin kiniklaim yung sinabi mo sa Bible. Ikaw yung mabuting pastol at hindi kami magkukulang. Pero ang kailangan lang po ng bawat isa ay ang pagsunod. Yung obedience namin sa iyo. Yung devotion namin sa iyo, Lord God. At salamat na marami dahil, Lord, ipoprovide mo ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Habang kami ay sumusunod sa iyo, Lord God, hindi kami matatakot. Hindi kami matatakot, Panginoon, na mawalan. Kasi, Lord, habang sumusunod kami sa iyo, ginagantipalaan mo kami. Kaya sa oras na ito, salamat doon sa gantimpala na binigay mo po sa amin. At kung sino man po yung gusto ng healing, pwede po ba itaas natin yung kamay natin? Lord, extend mo yung kamay sa iyong mga anak na naririto ngayon, nangangailangan ng kagalingan. Kung ano man po, Panginoon, yung mga sakit na yan, mas malaki ka sa sakit, Panginoon. Mas magaling ka sa doktor, Lord God. Dahil ang doktor, nagbibigay lang po yan ng ire-resetang gamot, alam po nila kung ano yung science. Pero Lord, ikaw yung talagang totoong doktor na nagpapagaling. Kaya Lord, salamat. Ipuin mo ang bawat kamay at part ng katawan ng iyong mga anak na nangangailangan ng kagalingan. Oh, yarakashikandararamaka. Lord, salamat. May pinagaling ka ngayong umagang ito. Meron kang hinipo, Lord God. Meron kang binagong buhay, Lord. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo. Salamat po na maraming. In Jesus' name, amen, amen.